Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito na. Ang inyong muling lingkod, Brother Denmar Santiago ay sumasawid. Kasama natin ang kapatid na Jezreel. Jezreel, kapangalan ng ating Kuya Ako. Jezreel na ating co-host din tuwing linggo dito sa Straightforward, no? So, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking sarili muli. Mga kapatid, ako po, si kapatid na Brother Denmar Santiago, ang inyong magiging main anchor dito sa Straightforward ngayong araw ng Webes. At ito yung ating magiging regular daily live natin every Monday, Tuesday, and Thursday. Tatlong beses lamang po yan na daily, no? Sapagkat yung Wednesday and Friday ay midweek and vesper po yan. So, wala po tayong paglilingkod yan dito sa online dahil yan po ay nasa mga simbahan tayo, no? So, ngayon, gusto ko din ipakilala sa inyo ang ating kasama, Brother Jezreel, pwede ka ba magpakilala sa ating mga manonood dito sa ating Facebook Live? Unang-una po, magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng maayos na pamumuhay. Ako po pala si Brother Gisrael Tamala. Taga Mindanao po talaga ako pero nandito na ako sa Luzon na Nueva Ecija po, Bungabo, Nueva Ecija. Okay. So, thank you so much, Brother. Okay. Thank you so much, Brother Jezreel. So, ayan. So, bago tayo magsimula, ay hihingan natin ng maikling panalangin ng ating kapatid na Jezreel. Kapatid, pwede ko manalangin ang ating pambungad na panalangin? Sige po. Tayo po manalangin, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat na ang tahanan ay nasa langit, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito ay kami po ay magkakatipon upang pag-aralan ang iyong mga banal na salita ang galing sa Biblia. Nawa po, Panginoon, itong aming ang grupo na ito ay iyong pagpalain, maka tayo kami hanggang sa inyong muling pagbabalik. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Jezreel. No? So, ngayong gabing ito, dahil soft launch lang tayo at nagsisimula pa lang yung ating daily program na straightforward, ito yung daily version. No? Kung nagtataka kayo, bakit kami nagla-live ng straightforward ng ganitong araw. No? Sa totoo lang po, naisip ko na inyong lingkod na para naman po tayong gaano ginagawa sa araw-araw. Kaya ninais natin na mag-live araw-araw dahil may mga masigasig tayong mga kasama mga kapatid. No? Yun nga lang, hindi natin nakasama si Brother Elmar and Brother John Ray, no, ating mga bagong kasama dito sa ating programa. No? Gayun pa man, panalangin natin na tayo ay magkasama-sama dito sa programang ito. No? So, ito yung ating pag-uusapan, no? Yung ating fundamental beliefs na number 20. Ito yung patungkol sa Sabat. No? So, gaya ho ng ating sinabi, soft launch lang tayo. Ibig sabihin, medyo basic topic muna ang ating pag-uusapan at doctrinal. Nakapokus ito sa ating fundamental beliefs. No? So, makikita natin, bago tayo magsimula, ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung ministry mo sa church? Pwede mo bang sabihin sa amin yan? Bali po kasi, kumbaga, inumpisan ko na po talaga na itinalaga ang aking buhay sa Panginoon. Bali, wala po talaga akong trabaho dito na sumasahod ako buwan-buwan, wala. Ano lang, parang contractual lang, kung on-call, ganyan. Tapos pagdating naman po sa ating church ay nagbo-volunteer po ako na kung ano yung mga kailangan na kaya kong gawin, ayun, ginagawa ko. Kagaya ngayon, doon po sa ating bagong tayo na iglesia,
volunteer po ako na ano, ako po yung nag-installer ng tubig, ng kuryente para sa Sabado, pwede na po natin magamit. Bali, mga Okay, thank you. nasa, Sige bro, tuloy. ano po, bali, 4 po na church ang kasalukuyan na inaano ngayon. Itong Ariendo, Losok, Calabusog, saka yung sa ano, sa Tamale, ayos, hindi. Pero ano din Ang dami. para, opo. Amen. Praise the Lord. Ang dami nating bagong patag na iglesia, no? So, ayan. Maraming salamat sa update. At Brother Jezreel, saan lugar ba ito? Nueva Ecija. Wait, opo, ano iba siya po? Nueva Ecija. Ayan. So, sa mga kapatid natin, na mga kapatid natin, kung may mga tutulong kayo sa pagtatayo ng ating mga iglesia para sa ating mga bagong binyagan, ay maaari po kayo na mag-PM dito po sa ating page or doon sa aking personal account. Pwede po kayo mag-PM. Ito po hindi po mapupunta sa akin Ito po ay mapupunta sa church, sa pagpapagawa ng ating church at baka kayo naman ay gamitin ng ating Panginoon para mapagpala ang ating mga ano. So, sisimulan na natin ang pagtalakay, dahil dito, alam natin na lahat tayo may trabaho no? So, sa Biblia, meron tayo 6 days a week, 6 days per week na trabaho. No? So, sa 6 days na yan, sabi ng Panginoon, sa isang linggo, 6 na araw ang gagawa at ang isa ay kapahingahan. Ngayon, bago natin ipaunawa sa kanila ito, sino ba yung gumawa ng Sabat? No? At ano ba 'tong Sabat na to? No? Brother Jezreel. No? So, umpisahan po, mga kapatid, ang pagbasa dito sa Juan, sa talata po ng 1:1, ganito ang ating mababasa, Juan 1:1. No? Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay walang umiiral na bagay na ginawa. Yan. So dito po, mapapansin natin, at saka sa talatang 18, tinutukoy dito, na kasama ng Diyos, no, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Sabi dito, no, at nagkatawang tao ang salita at nanahan sa atin. Sa talatang 18, no, wala pa nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na Diyos, no, bugtong na Diyos ito bugtong na Diyos na magpapatotoo para sa kanya. Yan. So, nandito yan sa Juan 1:1 hanggang 14 hanggang 18. At pagtutunan ninyo, no, itong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ay kasama niya yung anak. Kilala naman natin yung anak, no, ang ating Panginoon Kristo. Siya yung kasama ng Ama na gumawa ng lahat ng mga bagay. No? So, kailan ginawa ang Sabat? Ito sa creation po, ginawa ang paglalalang. So, tama ba ako, Brother Jezreel, na ang Diyos ay naglikha ng mga bagay pagkatapos kabilang sa nilikha niya, yung kapahingahan ng tao? Ano kaya yung rason ng Diyos? Bakit binigyan niya yung tao or gumawa siya ng araw, ng isang araw para sa tao, para siya magpahinga? Ulit po, bro. Oo. Ito bro. Di ba, sabi nga natin, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay at paglalag niya, no, dito sa creation, nagbigay siya or naglalag siya ng isang araw sa isang tao para magpahinga. No, so ano yung purpose kaya ng Diyos? Bakit niya ginawa tong isang araw na kapahingahan na ito na tinatawag nating Sabat? Ano yung purpose ng Diyos? Ano yung dahilan niya bakit niya ginawa ito? Para po sa akin siguro, para dito, ma-refresh tayo sa isang linggo nating
siyempre gumagawa tayo. Ma-refresh kasi siya din nung sa creation pa lang nung ginawa niya, ginawa niyang tanda, nagpahinga din siya sa ikapitong araw, which is the Sabbath. Oo, tama yun, Brother Jezreel, no? Tama yun. Kasi mababasa natin dito sa Genesis, sa 2:1, sabi diyan, nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nandito. At nang ikapitong araw, na matapos ang Diyos ang kanyang madlang ginawa, ay nagpahinga siya ng ikapitong araw. Yan, mula sa lahat ng kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. No? So, ito pala ay ginawa ng ating Panginoon, no? Noong panahon ng creation. Ayan. Tignan natin ito. Okay. Bro Elmar, I think kailangan mong mag-out and then nadinig mo ako, Bro Elmar, out ka muna tapos balik para i-connect itong ano mo kasi hindi ka makalabas dito sa live kung walang camera at saka audio. So, kailangan niyang bumalik ulit. Makasit up. Oo, kailangan mag-set up siya katulad ng sa'yo. Yan. So, balik tayo sa ating usapan. Yung Diyos sa gumawa ng lahat ng mga bagay, nagpahinga siya ng ikapitong araw. At pagkatapos niyang gumawa ng ikapitong araw, Brother Jezreel, nagpahinga siya. Nagpahinga siya. Ano ang purpose niya? Bakit siya nagpahinga? Ito, babasahin natin. Bakit nagpahinga ang Diyos? Kasi baka sabihin nila, napagod yung Diyos, ang daming ginawa. Iyon ba, Brother Jezreel, bago ko basahin itong Exodo 20, nga pala, matanong ko, kaya ba nagpahinga ang Diyos kasi napagod siya sa ginagawa niya? Kasi dami niyang ginawa, di ba? Sa loob ng 6 na araw, ginawa niya lahat ng bagay. Tapos ika-6 na araw, ginawa niya yung tao. So ano ba, napagod ba yung Diyos kaya kailangan magpapahinga siya? Ano yun eh? Pilosopong tanong minsan. Opo. Pwede nga natin yun, bro. Actually po kasi, wala naman siyang ginawa doon kasi salita lang naman niya ang tawag nito, ang nagpapalabas sa lahat. Maliban lang doon sa kay Adan at kay Eva na talagang gumalaw yung talagang inano niya ng kamay. Pero doon sa lahat ng salita lang ang ginamit niya. Magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Kaya hindi po siya napapagod o ano. So dito sa Exodo 20, tignan natin, Brother Gabriel, kung ano yung dahilan ng Diyos, bakit niya ginawa ang Sabat. Ang sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. O kundi, sa iba salin ay upang ipangilin. Ano sabi dito? Anim na araw kong gagawa sa lahat ng iyong mga gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. No? At pinagbawalan niya silang huwag gumawa dito. Sabi dito, huwag kang gagawa ng anumang bagay, no? Na anumang gawain, ikaw, na iyong anak na lalaki, na iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong baka o mga dayuhan nasa loob ng iyong pintuan, daan, sapagkat sa 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ay nagpahinga naman sa ikapito, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw at ginawa itong banal. Makikita natin, Brother Jezreel, tama ba ako na ginawa ng Diyos ang Sabat dahil ito ay alaala natin na siya yung ating Diyos at ito yung ginagawa niya para maalala natin na siya yung gumawa ng lahat ng mga bagay. Yes po. Para po magiging yun nga, yung para ma-refresh din ang ating katawan. Kaya ginawa niyang tanda ang ikapitong araw na tayo din ay gayahin ang kanyang ginawa na nagpahinga siya sa ikapitong araw.
Okay. Oo, tama, no? Para gawin nating halimbawa na siya ay nagpahinga ng Kapisa. So ngayon, ginawa ng Diyos, may tatlo kasi dito Brother Gisrel. May tatlong paraan ng Diyos kung paano niya ginawa ang Sabat. Sabi niya, binasbasan, Opo. no? Binasbasan, pinagpala, at ipinahinga. So ito yung pamamaraan ng Diyos upang gawin ang Sabat kasi nasabi mo nga no kanina, yung mga madla niyang ginawa no ay sabi diyan, yung kanyang mga ginawa ay sa pamamagitan lang ng salita at maliban lang doon kay Adan at Eva, no? So, Opo. ginawa yan ng Diyos. Okay. So ngayon, kapatid, no, gusto kong pag-usapan natin, hanggang kailan yung pagpapala ng Diyos sa araw ng Sabat? Kasi baka sabihin ng iba, pinagpala lang to ng Diyos nung araw na yon. Pero hindi na nagpatuloy. No? Ano masasabi mo doon, kapatid? Hindi, nagpatuloy pa rin po siya kasi yung weekly cycle hindi naman natapos hanggang doon lang. Yung weekly cycle, paulit-ulit naman yon. Hindi pwedeng baguhin. Kaya mag ang sabi nga doon sa Isaiah sa ano na hanggang magpakailanman ay ang Sabat ay magpatuloy hanggang magkaroon ng hanggang sa langit nga mayroon nga magkakaroon pa rin ng Sabat doon. Oo, no, hanggang sa langit, no? So, totoo yun, kapatid, ano? At sabi ng Biblia, dito sa unang kronika, sa 17:27, gusto ko pong pansinin ninyo, mga kapatid na mga nanonood. Ito, unang kronika 17:27, ang sabi dito, no? At kanyang kinaluluguran na pagpalain ang sambahayan ng kanyang lingkod upang mamalagi kailanman sa harap mo. Sapagkat iyong pinagpala o Panginoon ay magiging mapalad magpakailanman. Mapapansin natin, yung pagpapala pala ng Panginoon, yung pagpapala pala ng Panginoon, Brother Jeswell, ay magpakailanman. Hindi siya natatapos, no? So yung manginginim ng Sabat, lagi-lagi siyang pagpapalain ng Panginoon, no? Yan. Amen. Praise the Lord. No, na ganun pala kabuti ang Diyos sa atin, no? Hindi ba makasali? No? So, sabi nila, para lang daw sa Hudyo. So, ito naman yung tanong ko sa iyo, Brother Jesmel, no? Kanina, ginawa ng Diyos ang Sabat, no? Para ang tao magkaroon nga ng kapangyarihan, sabi nga natin, di ba? Pero may mga ilang kasi nagsasabi na yung Sabat, ginawa lang para daw sa Hudyo lang. Hindi daw tayo kasali. Ano ba masasabi mo dun, bro? Actually, kasi nung kinausap ng Panginoon kasi nung time na yon, eh mga Hudyo talaga yung kausap niya doon. Kasi wala pang ano eh. Kasi nga merong division sa Hudyo at saka sa Hintil. Pero nung nandito na si Kristo, tinibag na ni Kristo yung pader na yon para ano, saglit ang buha. Nandito kasi ako sa ano na nakiki-wifi kasi mahina ang data doon sa bahay. Ay, nawala. Wait lang. Ayan. Wala tayo sa ere. No, naiwanan natin si Brother Oo nga po. Jesmel. Mahina ang signal. Ayan. Brother Jesmel, um, saan naman sabi na
daw. No? So, anong purpose pala ng Diyos? Bakit ginawa niya ito kung sa Hudyo lang? Ano masasabi mo doon kapag hindi sinasabi nila, ito daw yung sa Hudyo lang. Ano yung ba yung minutos? Putol-putol, bro. Hello, bro. Putol na, putol-putol. Diba ako Hindi nadinig? ko Hello. na, ayan, medyo okay na. So, tuloy tayo. Sige po. Tuloy tayo. Sana nadidinig ako ni bro. Ah, sana nadidinig tayo ni bro, kapatid. So, ang Sabat, no, ang Sabat, ginawa ng Diyos para sa tao. No, mapapansin natin mga kapatid, dito sa Marcos, basahin natin dito sa kapitulo 27, no? At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao, no? Ayan. So sabi dito, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ayan. So ang Sabat pala, kapatid ng Jezreel, no, gaya ng ating pinag-uusapan, yung Sabat pala ay ginawa para sa ikaw ba, Brother Jezreel, ikaw ba ay tao? Di ba? Tao tayo eh. Di ba? Yes po. Oh. So, hindi ka Hudyo. Tao ka. Hindi So, ibig sabihin, inutusan ng Diyos para mangilin. Kasi ang sabi, ang Sabat ay ginawa para sa tao. May sinabi ba, Brother Jezreel, dito sa talata na ang Sabat ginawa para sa Hudyo? Di mo mabasa ka bang ganun, bro? Wala bro. Para sa tao ang sinabi po. Ayun. Para sa tao pala yung sinasabi na mangilin tayo ng Sabat. No? Ayan, napakaganda ng no? Sino ba yung dapat nating tularan, Brother Jezreel, sa ating ginagawang pangingili ng Sabat? No? Kasi dapat may tutularan tayo. Halimbawa, ang bagay, no, na halimbawa, idolo natin yung artista dahil ganito yung ginagawa niya, ginagaya natin, di ba? Halimbawa, marunong siyang kumanta, magaling siyang kumanta. So, gagayain natin yung pagkanta niya kasi hinahangaan natin. Gayon din, sa ating pangingili ng Sabat, meron tayong modelo. Sino kaya yung halimbawa na dapat nating gayahin sa pangingili ng Si Kristo po, sapagkat siya din ay ang Diyos. yan?
Okay, nawala na naman. Okay. Dinig mo na ako, Brother Jezreel. Opo, nawawala. Okay. So, tuloy-tuloy tayo, no? Okay. So, ang dapat natin tularan sa pangingil natin ng... Oo nga eh. Mahina yung signal dito sa Pilipinas, bro. Ganyan talaga. Gumagawa ang kaaway natin ng paraan para hindi natin maipangaral itong sabat, no? Kasi galit na galit ang Diablo dito eh, sa sabat na ito. Kaya hinahadlangan niya. Opo. No? Jezreel. Okay. Bro, Jezreel, dinig mo na ako? Hello, my test. Opo. Okay. Nawawala po talaga. Okay, oo nga eh, kanina pa eh. So talagang kinagagalitan ng Diablo yung ating live kasi pinangangaral natin itong Sabat. Ano? Kaya Pero nga hindi ko po. naman hindi ko naman pinagsisihan itong piliin no, na topic. Ayan. So, ayan, hinadlangan talaga tayo ng kaaway sa pagla-live natin, brother Isabel. No? So, ayan, tuloy tayo. Okay. So, balik tayo doon sa ating pinag-usapan. Sino ba yung dapat na gayahin natin sa pangingilin ng Sabat? Nung mabasa natin dito sa Juan 13:15, ang sabi diyan, kapatid na Jezreel, no, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyo din naman tularan. Sino yan, Brother Jezreel? Ang ating Panginoong Heso Panginoon po, Kristo. sa Kristo. Mm-hmm. So, yung ating Panginoong Kristo, Brother Jezreel, pumasok siya sa sinagoga. Anong araw yung Brother Jezreel yung pumasok ang ating Panginoon sa sinagoga? Ikapitong araw di po. Oo, sabi dito, dumating siya sa Nazareth na kanya nilakihan at siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. No? Yan. Tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig upang bumasa.
Nakita natin, Brother Jesrel, no? Anong araw ba siya pumasok sa sinagoga? Tuwing araw ng Sabat. Oo, tuwing araw doon ng Sabat at kanyang kinaugalian. Ano ba ibig sabihin ng Kaugalian. kinaugalian, bro? Ibig sabihin po, yung kanyang ano na po, kumbaga parang mula pagkabata niya, kasi naging ano din siya, ipinanganak, mula pagkabata niya, pumapasok na siya sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. So kapag kasi sinabi natin kinalakihan or kinaugalian niya, yung mga magulang niya, Sabbath keeper. Di Yes ba? po. Hindi linguista, Yes po. hindi domingista. Oo, kundi Sabbath keeper. Katulad ni Mary, no? Na tinatawag ng mga Katoliko na Mama Mary, no? At saka yung kanyang tatay na si Jose, mga Sabbath keeper pala ito. No? Ayan. So, dapat natin gayahin ang ating Panginoong Kristo. At saan pa natin mababasa, Brother Giselle, na um, saan ba natin mababasa na dapat natin tularan ng ating Panginoon sa Kristo? Ano ba bang talata? Maaari natin basahin. Ayan. So, eto. Sabi dito, sundan nyo ko mga kapatid Hebreo 4:4. Sabi dito. Ayan. So, Hebreo 4:4. At sa dako ay muli niya sinabi, ayan, sapagkat ang tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang ginawa. At sa dakong ito ay muling sinabi niya, sila hindi papasok sa dakong sa aking kapahingahan. Sapagkat yaong nananatiling bukas nga, no? Ayan, bukas. Oh, upang makapasok sila. Ayan, sabi diyan, no? Okay. So, ito yung nasa Hebreo 4:4, Brother Jezreel. No? Ayan yung ating binabasa. At sabi diyan, Brother Jezreel, tungkol daw sa sinabi ng Diyos ay kapitong araw. At ano yan, Brother Jezreel? Tungkol daw saan yan? Yung Hebreo 4:4, tungkol diyan sa kapitong araw na kapahingahan ng ating Panginoon. Ang tawag niya, bro? Hello? Dito ba ako? Okay. Hello po. Sabi diyan, no? Ayan. Basahin natin ulit. Sabi dito. Ayan. So, sapagkat sa dakong iyon ay sinabi niya tungkol sa ikapitong araw, ay nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang ginawa. So, talatang 4 yan, Hebreo 4:4, bababa tayo sa 19. Sa Webe, no? Ayan. Kaya, no, sabi diyan, may natitira pa ngang pamamahingang Sabat sa bayan ng Diyos. So may natitira pa nga daw na pamamahinga sa bayan ng Diyos sapagkat ang pumasok sa Kanya, kanino yung Kanya? Brother Giselle, Kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa Kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa Kanyang mga gawa. Ayan. So ito yung pag-usapan natin, Brother Giselle, itong halimbawa no, na sabi niya, tungkol daw sa ikapitong araw na ipinahinga ng Diyos. Sabi dito, pansinin natin, may natitira pa kang pamamahingang Sabat. Sino ba yung kausap ni Pablo dito, Brother Giselle? Hello, bro. Ay, hello. Mukhang mahina yung signal ni Brother Giselle, hindi niya tayo marinig. Okay. Tutuloy tayo. Nakamit ka ba, bro? Hello. Yan. So,
Ayan. So, tungkol nga dyan sa ganitong araw, bro, no? Ang sabi diyan, sapagkat kung sino mang pumasok sa kanyang kapahingan, saan to papasok? Noon sa ikapitong araw na kapahingan, sabi dito, tungkol nga sa ikapitong araw, ang pumasok sa kanyang kapahingahan, yung tinutukoy ikapitong araw, kapahingahan, ay nagpahinga din naman gaya ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ang kausap po ni Apostol Pablo dito, mga kapatid at Brother Jezreel, no, ang kausap ni Apostol Pablo dito ay mga Kristiyano. Yan, yung mga taga-Hebreo, mga Kristiyano. No, ito yung mga Hudyo, no, na mga naging Kristiyano. Yan. So, mapapansin natin yan, Brother Jezreel, dito sa aklat ng mga gawa, sa 13. No, sa 13, mapapansin nyo, ay may mga Hudyo dyan at saka mga Hintil na na nangili ng Sabat. No? Dalawang Sabat yan magkasunod, sila yung nangili ng Sabat. So ano masasabi mo, Brother Jezreel? May gusto ko ba idagdag? Hello po. Hello. May gusto ko ba idagdag sa sinabi ko? Wala na po. Wala naman. Okay. So, maganda, no? Maganda yung ating talakayan. Okay. So, ito, Brother Jezreel, no? Gusto kong i-ano natin. Sabi mo kanina, yung Sabat ay umaabot hanggang sa langit. No? So, ibig sabihin, hindi nandito sa lupa, kundi mangingiling din tayo ng Sabat, maging doon din sa langit, ano? Yan. So, dito yan, no? Sabi dito sa Isaiah, sa chapter 66. No, pantinig po natin. Ito sa chapter 66. Okay. Ang sabi po dito ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat, wait lang, bumabalik may electric fan. May electric fan kasi dito sa harapan ko kaya bumabalik yung hangin. Sabi dito, Isaiah verse 66, verse 23. Ganito ang sabi, no? Yan. Ayan. Sapagkat kung papaano ang bagong langit, pansinin ninyo, ang bagong lupa ay aking lilikhain, ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gaya naman na mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangako. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang buwan at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. So ito nabasa natin, Brother Jezreel, itong bagong langit at bagong lupa. Ang context nito, Brother Jezreel, ay doon din sa langit, no? Ito yung sa langit, no? Kasi pag sinabi natin bagong langit, bagong lupa, mapapansin natin, ito yung sa Revelation chapter 21 Revelation chapter 22 verses 1 to 4, no? Tama ba ako, Brother Jezreel? Opo. Okay. So, ayan. So yung utos na ito, no? Ang utos kasi ng Diyos, no? Gusto ko papansin sa inyo ito. Ang utos kasi ng Diyos ay 6 na araw kang gagawa ng lahat ng iyong mga gawain. At mapapansin natin, kanina dun sa ating binasa, no? Gusto ko lang balikan muli, Brother Jezreel. Ito daw ay kautosan lang para sa Hudyo. Pero mapapansin natin, ang sabi dyan, no, huwag kang gagawa ng anumang gawain. No, ni ang iyong anak na babae, iyong anak na lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong aliping lalaki,
no? Ang iyong baka, okay? Ang iyong baka, ang iyong mga dayuhan na nasa loob ng iyong pintuang daan. So, Brother Jisrael, ito, ang sabi nila, yung Sabat daw ay ginawa para lang to sa Hudyo. Eh, pagkatapos, may baka pala at saka yung dayuhan, no? Pag sinabi natin dayuhan kasi foreigner eh, di ba? So, ibig sabihin, hindi sila Hudyo. Di ba? Tama, Brother Jisrael? Hindi sila Hudyo. Yes po. Oh. Oh, hindi sila Hudyo kasi yun. May, nakita ka na ba ng baka sa probinsya na na Hudyo? May lahi ba yan? Na parang aso yung crossbreed, parang German Shepherd. Di ba? Di ba yung mga aso may mga lahi-lahi? Meron. Kumika. Noon ay para makapagbigay tayo or makapagbigay siya ng kapahingahan sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, mapapansin natin dito sa kanyang sinasabi, dito sa Mateo 11. Basahin po natin, ano? Brother Jezreel, sabi mo sa akin kung may daragdag ka, ha? Okay. Sige po. Sabi dito, thank you, ha? Okay. Sabi dito sa Mateo 11, ito sa talata 28, sabi dito, ay ganito, no? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigyan ng lughat, at bibigyan ko kayo, no? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ito kasi yung purpose ng Sabat, yung makapagpahinga ang tao mula sa kanyang mga gawa. Hindi ito. Yung para lang, sabihin ito isa para sa Hudyo, para lang to sa mga naalipin sa ito. Maliwanag kasi purpose ng Diyos eh. Bakit niya ibinigay itong Sabat na ito? Para maalala ng tao na sa 6 na araw, ang Diyos ay gumawa sa loob ng 6 na araw at yung isang araw ay kapahingahan. No? Yan. So, kung ang iglesia ninyo, ang kanyang kaugalian ay ang pangingilin nila, isang oras lang, hindi ho yung tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia nangingilin buong araw. Hindi ho lang isang oras. Brother Jason, ikaw ba naging katoliko ka dati? Hindi po. Hindi ka naging katoliko? Ano ka dati? Talagang born Adventist ka na, bro? Born Adventist po ako. Oh. So ako kasi naging katoliko ako, pagka ako papasok sa simbahan, isang oras lang yung misa. Tapos na. Ha? Tapos yung iba, magbumol, no? Makikipag-date. At pagkatapos yung iba, may family gathering, no? At yung iba, bumalik din sa trabaho after magsimba. So, hindi ho yung pangingili ng Sabat. Tandaan ho natin, ang turo ng Biblia, sa ikapitong araw, magpapahinga, hindi ho isang oras lang ang pamamahinga. Hindi ho isang oras. Kung may babasa kayo na isang oras lang ang binigay ng Diyos para sa pangingilin, ay dapat mapatunayan niya. No? So, dapat mapatunayan mo yan. So, ang katwiran ng Diyos, na sinasabi sa atin upang ipag-utos niya ang pangilin ng Sabat, ang sabi diyan, mabalikan natin muli yun nasa Exodo. 6 na araw ang gagawa ng iyong mga gawa, ngunit ang itong araw ng Sabat sa Diyos, no? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at nagpahinga naman sa ikapito. So yung pinakamahalaga dito natin makuha, no? Ginawa nga ito kasi napakarami nagkakasakit. No? Tama, Brother Jezreel, ang dami nagkakasakit. Kasi trabaho ng trabaho. No? Workaholic sila masyado eh. Hindi sila marunong magpahinga. Ang Diyos kasi nagbigay ng kapahingahan. Nakikita mo yung buhay ngayon ng tao,
Samantalang tayo mga Adventist, binigyan tayo ng Diyos ng isang araw para sa kabila ng lahat na tayong busy sa trabaho, naaalala natin siya. No? Kasi ang sabi dito, ito ay pag-alaala sa paglalang ng Diyos. No? So tama ba ako, Brother Jesrel? Ano ba yung sa tingin mo dyan na kaya nagbigay ang Diyos ng pahingahan? Kasi makikita mo naman sa realidad, di ba? Lagi sila nagtatrabaho, at karamihan nakakalimot na sa Diyos. Kung yung relihiyon ng sana nila nagtuturo ng kapahingahan or ng sabat, maaalala nila yung buhay nila. Kaso, puro na lang trabaho. Tama ba ako, Brother Jesrel, nakikita mo ba yan yung sinasabi ko? Di ba, sa mga kilala mo, sa mga kaibigan, at mga nakakausap mo na hindi non-Adventist, no? Yan, napapansin mo ba? Opo. Kaya nga po, yung ating buhay ay paikli ng paikli kasi hindi na tayo kasi ang araw po kasi ng Sabat kasi siya yung literal na nagpapahinga ka, kumbaga matutulog ka na lang kasi nga magpapahinga. Actually, hindi po talaga ang pagsamba po Okay, bro. Okay. Tuloy, bro. Dinig po ba ako? Okay, bro. Ganito. Okay. So, sana nadidinig pa ako sa live, ha? Baka mawala na naman ako, mga kapatid. Pakibantayan yung ating live. Okay. So, ngayon, mga kapatid, no? Tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, no? So, itong Sabat na ito, no, na ginawa ng Diyos, wala na si Brother Jesrel, no? So, tayo na lang mag-isa, no? So, itong Sabat na ito, mga kapatid, gusto ko malaman ninyo, yung Sabat na ito ay hindi na muling nabanggit sa aklat ng Henesis pagkatapos itong ang pagtatapos ng isang linggo ng paglalang, no? So, hindi na siya nabanggit doon lamang sa Henesis 2. Pero, mapapansin natin, no, dito sa Henesis 26:5, no, ang sabi dito, merong indikasyon dito na yung mga lingkod ng Diyos ay naningilin talaga ng Sabat kahit si Abraham na patriarka, no, malalaman natin na siya ay nangilin talaga ng Sabat. So sabi dito sa 26:5, no? Okay. Sabi dito, mga kapatid, 26:5. Oh. Ano ba? Okay. Sabi dito, no? Ayan. So, yung lingkod ng Diyos, no, na gaya ni Abraham, sinunod niya ang Diyos, no, sa kanyang mga ginawa. Okay. So, mabasa natin yan dito sa Genesis, no, na ang Diyos, no, sa kanyang lingkod ay nangingilim pa rin sila ng Sabat, no, sa mga kapanahonang yan. Bagaman hindi nabanggit, katulad ng aking sinabi, ay pagdadaanan pa rin natin yung pag-aaral na yan. Ano? So, sabi dito, dito sa Exodo, sa 1, pasensya na, dito sa 5, 4, sabi dito, no? Okay. So, pag binasa natin ito, no? So, itong institusyon na ito ay hindi lamang ito sa matandang tipan, ngunit din sa bagong tipan. Pinakikita lamang natin dito, no? Pagka sinabi natin, halimbawa, no? Sabi dito, sa sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, no? Ito yung parao, no? Bakit kinakalagan ninyo, Moses at Aaron, ang bayan sa kanilang gawain? Yan.
pumaroon kayo, sabi dito, pumaroon kayo. Yan, so may pupuntahan sila mga bro. Nandito na si Brother Jezreel. Yan, si Brother Jezreel, nandito na siya. So, sabi diyan, pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi, okay, ayan, at sinabi ni Paraon, narito ang tao sa lupain ay marami at ngayon ay inyong pinagpapahinga sila sa mga utang sa kanila. No? So mapapansin natin, no, pinahihirapan ni Paraon, no, yung mga tao noon, no, utos dito, utos ganyan, di ba? So sa lumang tipan makikita natin yung bayan ng Diyos, Brother Israel, pinahihirapan ng Paraon. Yan, pinahihirapan siya ng Paraon, ano? So pinararatangan kasi ni Paraon si Moses na pinagpapahinga daw yung tao. So bakit ito nagrereklamo si Paraon, bakit bakit Moses pinagpapahinga mo tong mga taong ito gumagawa ito para sa akin, sabi ng Paraon. Nagrereklamo si Paraon doon kay Moses, no, sa ating binabasa. Ngayon, gayon din tayo. Kapag tayo may mga boss, di ba? May mga tatrabaho tayo, mayroon tayong mga boss sa company na ayaw tayong pagpahingahin, no? So makikita ninyo na may mga boss tayo na ayaw magbibigay ng day off, no? Pagtatrabahuin ka ng weekends, no? Kahit na holidays pagtatrabahuin ka. Alam nyo, mga kapatid, hindi naman po sa sinangsala natin itong nangyayari ngayon, ano, hindi natin sinasansala, okay, na kayo ay nagtatrabaho ng maayos, no? Hindi natin sinasansala yung mga bagay na ganyan, ano. Hindi naman ho masama na tayo ay magtrabaho. Hindi ho masama yan. Okay? Wala ho tayong sinasabi na masama ho ang pagtatrabaho. Okay? So, ayan. So, ayan yung sinasabi natin. Nawala si Brother Jezreel. Okay? Wala si Brother. Sayang. Maganda yung ating pag-uusap dito sa live. So, binabati ko muna yung mga tao sa live. Teka lang, hindi tayo makapag-open cam dahil mahina ang ating internet connection. Ayan. So, wait lang ha. Ayan. So, habang inaantay natin si Brother Jezreel, no, ay tayo muna ay magkakaroon ng kaunting patalastas. Yan. Kaunting patalastas lang, tayo ay babalik ulit sa ere. No? Ayan. So, meron lang tayong technical problem dito sa aking end. So, kailangan lang nating ayusin ating technical problem. Ano? Ayan. So, maraming salamat sa inyong pag-unawa, mga kapatid. At babalik tayo agad sa ere. Ayan. So, pangako ko yan sa inyo, babalik tayo agad sa ere pagdating ng ating mga kasama. No? So, ini-welcome natin yung ating kasama, Brother Jezreel. Ayan, wala si Brother Jezreel. Brother Jezreel, gusto ko ikaw ay magpatuloy muna sa aking sinasabi. No? Ano kaya sa tingin mo, yung panahon kasi ni Moses, di ba, pinahihirapan ng Paraon. Yung mga Israelita, pinagtatrabaho sila, ganyan, ano. So, ano kaya masasabi mo dun sa mga boss o manager na ayaw niyang, kumbaga, ayaw niyang pagpahingayin yung mga tao niya? Ang ginagawa, kahit weekends, kahit holiday, o kahit Sabado at Linggo, pinagtatrabaho niya yung tao niya. Di ba, ikaw syempre nagtatrabaho ka. Alam mo yun di ba? Nakakarinig ka dyan, bro. Anong masasabi mo dyan, bro? Opo. Alin po sa tungkol po sa Egypto? Oo, bro. Yung nakakatulog sa ating panahon ngayon, di ba yung mga
yung mga boss natin sa company, sa pinagtatrabahuan natin, masyado tayong pinahihirapan. Tapos nagrereklamo pa, bakit daw tayo magpapahinga? Dapat nagtatrabaho tayo. Di ba? So, ayaw tayong bigyan ng day off. Ano kung masabi mo doon, bro? Actually po, marami din akong na-try na pero yun nga lang, hindi ako satisfied kasi nga minsan pagtatrabaho ako tuwing Sabado, siyempre nasanay na rin ako na ano. Kaya nagdesisyon ako na di bali nang wala akong maayos na trabaho, ang importante ay makapaglingkod ako sa ating Panginoon. Hindi ko po ano kung wala man akong pira, wala akong sahod. Makakain, mayroon namang ano din, nakakain din naman. Tama. Opo, i-share ko lang po, sandali. Yung karanasan ko po, bilang driver ako kay Joel Cross, kilala nyo naman po si Joel Cross. Yun yung bakla na may anak, yung may-ari ng aficionado. Nakapasok po ako sa kanya bilang service driver. Yun nga lang, naging ano, kasi hindi pumayag ang Panginoon. Kumbaga, binigyan niya ako ng parang ano na hindi ako tatagal doon. Kaya yun, nagdesisyon ako na hindi ako pwede dito kasi pinagtrabaho ako, fairness ng gabi, Sabado, may biyahe. Kaya meron siyang paraan na ginawa sa akin na hindi na ako magpatuloy. Isang himala kasi yun kasi binigyan ako ng company na kapag yung sasakyan na ginamit ko tumirik sa EDSA tapos inatat. Sabi nung amo namin na kapag sa akin yung error, babayaran ko babayaran ko yung sa towing. Pero pag hindi sa akin yung error, sila ang magbabayad. Iyon nga, nagkataon na wala sa akin yung error, sila ang nagbabayad, sila ang nagtubos. Kaya nasabi ko sa sarili ko na hindi ako pwede dito kasi hindi ako makapaglingkod ng ating Panginoon. Internet, kita ka. Okay. Ayun. So, napakinggan ninyo yung napakagandang testimony ng ating kapatid na Jezreel patungkol sa kanyang trabaho, ano, at sa kanyang mga tunay na buhay, no, kwento ng buhay, no, na siya nakita natin at napakinggan na talagang pinararangalan niya at talagang sinusunod niya yung utos ng ating Panginoon sa kanya, no? Ayan. So, kaya ako nagta-time out kanina kasi dumudugo yung ilong ko, ewan ko bakit. Anyway, tuloy tayo sa ating live, no? Bagaman ganyan. Ayan. Saglit na po bro ha. Asan yung silang ano? Hindi sila nakapasok. Actually, ito nilipat ko sa cellphone eh. Sa cellphone na naman ako ngayon. Kasi nawala yung wifi. Okay naman sa cellphone. Baka mahina yung kanilang signal, bro. Kaya hindi sila talaga nakapasok. No? Okay lang yan. Sa mga susunod na panahon, makakapasok din sila, no? So ito, balikan natin yung ating pinag-usapan, no? So dahil ayaw nga ni Paraon na pagpahingahin itong mga tao, kahit na gusto-gusto ni Moses, no? So pagkatapos na mailabas ang Diyos, kasi ayaw ni Paraon eh. Makikita natin, no? Ayaw ni Paraon na pagpahingahin ng bayan Israel sa kanyang mga ginawa. Kaya ang ginawa ng Diyos, inilabas niya ang bayan niya mula doon sa Ehipto. No?
At sinabi ganito sa Exodo, sa 15:26, ganito ang sinasabi. At sinabi kasi, no? Sinabi kapag iyon didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos at ang iyong gagawin ay matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ng kanyang mga utos at iyong gaganapin. Ang lahat ng kanyang palatuntunan ay wala kong ilalagay na karamdaman sa iyo gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Makikita natin na kapag ka ang isang tao, Brother Dispel, sabi dito sa Biblia, kapag ka ang isang tao, sumunod, no? Sumunod siya sa palatuntunan ng Diyos. No? At sa utos ng Diyos, ano kakon sabi, Brother Dispel? Siya daw ay paggagalingin ng Diyos at hindi niya hahayaan na kailanman hindi kayo makakaramdam ng anumang magkaramdaman at sakit. Sa makatuwid, tama yung sinasabi mo kanina, Brother Gisrel, na kapag ka ang tao nangili ng Sabat, matututo siya magpahinga sa kanyang mga gawa. No? Ayan. So, pag natuto siya sa kanyang mga magpahinga sa kanyang mga ginagawa, no, ay mababawasan yung kanyang sakit. Di ba? Tama tayo, Brother Gisrel? Yun ang sinasabi ng Biblia eh. Di ba? Yes po. Oh. Ano masasabi mo, kapatid? Oh. Ano Kasi po, masasabi mo, kapatid, sa akin po kasi, totoo pala yung sinasabi. Ano bro? Tuloy. sige po. Tuloy na. Oh, kasi po, sa akin po kasi, Tuloy na bro. bro, sa mga kapatid, parang tuwing kasing meron akong karamdaman makakasakit, parang doon ako masikasik na magsamba. Kasi tuwing Sabado nang gagamot si Kristo, kaya kapag meron akong karamdaman, mas anuhin kong makapagsamba kasi para gagaling. Kasi tuwing Sabado, nagpapagaling ng kasakit si Kristo. Ayun nga, naano din naman, gumagaling din naman. Kaya yung yung paniniwala ko talagang naano ko na. Okay. So, ayan, dinig mo pa ako, bro. So, ayan. Opo. So, tayo nakakasakit, no? Ano pa yung pangako ng Diyos para doon sa mga nangingili ng Sabat? Ang sabi dito, kapatid na Jezreel at mga kapatid, dito sa Exodo 16:4, na magkagayo sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses, narito kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa Panginoon at lulubusin, sabi dito, at pupulutin ninyo araw-araw ang bahagi ng bawat araw upang aking masubok sila kung sila lalakad ng ayon sa aking kautusan. No? So kung tayo pala, binigyan tayo ng kondisyon ng Diyos eh. Kung tayo ay susunod sa kanyang kautusan, pauulanan niya tayo ng pagkain. No? So, yun pala, napakaganda kapag tayo sumunod sa utos ng Diyos, tayo pala ay bibigyan ng Diyos, hindi lamang ng pagpapagaling, no? Kundi maging ng pagkain. Yung mapapansin mo, Brother Gisrel, pagaling ang ating Panginoon sa araw ng Sabat, anong ginawa sa kanya ng mga Panginoon? No, ano ang ginawa ng mga Panginoon ng Kristo? Paano po? Puputol eh. Oo. Ang ginawa ng Pariseyo sa ating Panginoon Kristo ay siya ay kanyang ang ating Panginoon Kristo ay criticize nila ang ating Panginoon Kristo. Bakit kanya ikaw ay nagpapagaling sa araw ng Sabat? Bawal yan. Pero narinig natin na sinabi ng Diyos na kapag tayo sumunod sa utos ng Diyos, tayo ay pagagalingin niya at pauulanan niya ng mana. Hindi na tayo magugutom kailanman. Yan. So,
So ito, mga kapatid, ginawa ito ng lahat ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Moses, no? Sa Exodo 16, 27 hanggang 28, no? Ayan. Okay. Sabi niya dito, mga kapatid, at nangyari sa ikapitong araw, no? Na lumabas ang iba upang bigyan, no? Upang mamulot at walang masumpungan, sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyo na no, na sundin ang aking mga utos. No? Ayan. So, nagtatanong ang Panginoong Diyos, no? Dito kala Moses. Okay? Nawawala ba ako? Hello? Okay. Sabi dito ng Diyos, no? Hanggang kailan ninyo? Okay. Hanggang kailan ninyo tatanggihan? No? Hanggang kailan nyo tatanggihan ang pagganap sa aking mga utos at mga kautusan? Mapapansin ninyo, nagtatanong ang ating Panginoon dito sa Exodo 16:28 28. Hanggang kailan aniya? Hanggang kailan anyan ninyo balak na hindi ganapin ang aking mga utos at mga kautusan? Ibig sabihin, ito ay tanong sa atin ng ating Panginoon upang malaman natin, mga kapatid, na tinatanong tayo ng Diyos, ito yung inuutos ko sa inyo. Bakit hindi ninyo ginagawa? No? So, yun yung tanong sa atin ng Diyos, no? Na dapat natin pakaisipin at dapat nating itanong sa ating mga sarili. No? Kung ano nga ba yung ating naging pagkukulang sa ating Panginoong Diyos. No? Ayan. So, nasa na si Brother Jezreel. Nandiyan ko pa ba, Brother Jezreel? Okay, wala na si Brother Jezreel. Okay, humihina ang kanyang signal. Okay. Wala yung ating mga kasama. Okay. So, pag sa ating pagpapatuloy na mga kapatid, no? So, sa kautusan ng Diyos, ipinapahayag, no, doon nga sa Sinai ang tungkol sa Sabat, mga kapatid. No? Ayan. So, bago dumating ang pagkakataong ito ay binigay ng Diyos sa Israel, yung kanilang nakikitang halimbawa ng kanyang pagpapahalaga sa Sabat. No? So, ang dahilan ng paglalagay ng malaking kahalagahan ng ukol sa Sabat ay upang ang Israel ay magkaroon ng panahon na turuan ng kanilang mga anak na sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. No? At ang pagsunod sa utos ay nakakaapekto sa pag-iingat natin ng iba pang mga utos. Kasi maliwanag na sinasabi ni Santiago sa Santiago 4:10, no, ang sino mang lumabag sa isang utos ay lumalabag naman sa lahat. No, yan po ay maliwanag na binabanggit po sa banal na kasulatan. No, so puntahan naman po natin. So pagkatapos ating talakayin yung Sabat sa Lumang Tipan ay atin din naman tatalakayin ng Sabat po sa Bagong Tipan. Ano ba yung Sabat dito sa Bagong Tipan? Okay. So, maliwanag dito, no? Dito sa Bagong Tipan tayo. Okay. Ang Sabat naman dito sa Bagong Tipan, okay. So, si Kristo, ang ating Panginoon, no? So, sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa Mateo 5, gusto ko pundanin kayo dito sa Mateo 5. No? Ito sabi dito. Mateo 5, sa talata ho ng 17 hanggang 18. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. No?
5:17, no, at 18. Sabi ho ay ganito. 5:17 at 18. Okay. 5. Okay, sabi dito, huwag ninyong isipin na ako ay naparito upang sirain ang kautusan. Ngunit, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, no? Sinasabi ko sa inyo, okay? Na sa pinakamaliit na mga utos na ito, ang magturo ng gayon sa mga tao. Sabi diyan, no? Okay. Sabi dito, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, isang tuldok o kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya sinasabi kong katotohanan sa inyo na pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngunit ang sinuman tumupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. No? Ayan. So, napakaganda ng sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinumang sumunod daw sa kanyang mga utos ay tatawagin pinakamaliit, no? Yung magtuturo at susunod sa utos, ang sabi niya, no, ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Yan o, no? Yan o ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay? So, punta naman po tayo dito sa no? Nawala na po talaga yung ating mga kasama. No? Okay. Sabi ko dito, dito pa rin tayo sa bagong tipan. Okay. So, sabi nga natin kanina, ang ating Panginoong Kristo ay naging halimbawa ng pagtupad sa araw ng Sabat at mapapansin natin sinabi niya, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ito. At nabasa nga natin kanina na ayon sa kinalakihan o kinaugalian ng ating Panginoon, siya ay pumasok sa araw ng Sabat. Oh, yan. So, ang inaasahan ng Panginoon, no? Ang sabi niya dito, hindi inaasahan ng ating Panginoon na ang Sabat ay aalisin. Bagaman, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, Mateo 24:20, no? Sinasabi niya na alam niya na pagkatapos niya umakyat sa langit, no? Ay magsipanalangin kayo huwag mangyari ang pagtakas ninyo, no, sa panahon ng tag-ginaw o sa Sabat. No, mapapansin natin na yung persecution na darating or yung tinatawag nating pag-uusig sa bayan ng Diyos, no, ay mapapansin natin na may binabanggit na huwag matataon sa panahon ng tag-ginaw or sa araw ng Sabat at yung pagtatas. Dito mapapansin natin na mayroon dito kay ating Panginoon Kristo na Sabat. So hindi inaasahan ng ating Panginoon na mawawala ang Sabat na ito. Okay? Hindi niya inaasahan ng ating Panginoon. So, aling araw ng Sanlinggo, ayon dito sa Bagong Tipan, ang dapat nating ipangilin, no, pagkatapos na siya ipako sa krus. Sabi dito sa Lucas 23:56, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sabi dito, at sila'y nagsiuwi at nagsihanda ng mga pabango at ng mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Mapapansin natin, yung ating mga kaibigan ng mga Dominguista, no, yung mga nangingili ng linggo, sila ho ay nangingili ng linggo sapagkat sabi nila, pagkatapos daw mapako ang ating Panginoong Kristo, ay yun daw ay yung kinatuparan ng pagsasanctify
ng linggo. Ngunit mababasa natin na yung mga alagad ay nangili ng Sabat ayon sa utos, no? Ayon sa utos pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. So, nung after mamatay ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga alagad ay ano? Ay nangili ng Sabat ayon sa utos. Okay? Ano ginawa ng ating Panginoon? Okay. So, ngayon, ay hindi na ginawang halimbawa ni Apostol Pablo, no? Gaya sa Gawa 17:2, no? Yan, Gawa 17:2, pumasok si Pablo sa sinagoga ng araw ng Sabat. Sabi dito sa Gawa 13, mabasahin ko ho ha. Kadamot sila ay pagkataak sa Perga ay nagsidating naman sa Antioquia at sa Pisidia. At sila pasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Napansin niyo po, no? Araw ng Sabat. Ito ho, Gawa 13, Acts 13, excuse me po, meron po tayong church na dito, may iglesia na. So yung iglesyang ito, no, sa Gawa 11:26, sa tinawag na Kristiyano, kapatid na Jezreel, no, ay pinuntahan ni Apostol Pablo. At ano ang sabi dito? Ang sabi dito, at pagkaalis sila, ay kanya'y pinamanhik sa kanila na salitain ang mga salitang ito sa Sabat na sumunod. At ng araw ng Sabat, ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan daan sa tabi ng ilog at sila ay nangagsamba, no? Ayan, nangagsambang may pagkapanalangin at kami nagsiupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nagkakatipon. Gawa 13, 14, 42 at 16:13. Papansin natin itong mga talatang ito na aking binasa, mga minamahal kong kapatid. Papansin natin, kung si Apostol Pablo, nung pumunta sila sa iba't ibang mga sinagoga, sa araw ng Sabat, ay nagsalita siya, nangaral siya hanggang sa isa pang Sabat. Ito kasing Gawa 13 na ito, kapatid na Jezreel, ay mayroon na ditong mga Kristiyano. Okay? At ano yung ginawa ni Apostol Pablo during the Sabbath? Ang sabi dito sa Gawa 18:3-4, at sapagkat ang hanap buhay niya gaya rin ng sa kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at siya ay nagsigawa. Sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng tolda at siya ay nangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at inikahit ng mga Hudyo at mga Griego. Mapapansin natin, Brother Jezreel, kung natin pinag-uusapan kanina at mga kapatid, na tayo ay nagtatrabaho sa ng araw. Itong si Apostol Pablo ay gumagawa ng tolda. Gawa siya ng tolda. At tuwing araw daw ng Sabat, ayon sa kinaugalian niya, 17:2 ng Gawa, ayon sa kinaugalian ni Pablo, pumapasok siya sa so, ito pala, yung ating Apostol Pablo, pinaran niya si Kristo sa kanyang pangingilin sa Sabat. Ano ba ito, Jezreel? Opo, yes po. Okay. So, ginawa ni Kristo ang buo niyang pagpunta upang maibalik sa Israel ang Sabat ng Biblia gaya ng pagbibigay sa kanila upang maging pagpapala sa halip ay hindi maging isang pabigat. So, sinikap ng ating Panginoon Kristo na maipakita ang tunay na layunin ng Sabat upang makagawa ng mabuti sa pagpapakit at pagsasagawa ng mga gawaing kapalagan. Binabanggit sa aklat din naman ng mga Hebreo na kaninang binasa natin, no? Sapagkat pumasok sa kanyang kapahingahan, ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. No?
So dito, kapatid ng Jezreel, nananawagan ng Diyos sa kanyang bayan patungo sa kapahingang iyon si Espiritu. Isang pamamahingang mula sa sariling mga gawain, isang paghinto sa kasalanan. So ang pangingili ng Sabat, no, ay isang sagisag ng kapahingahan ito. So hinihiling ng Diyos sa atin, no? Hinihiling ng Diyos ang kabanalan ng buhay. Tungkol dito, ang Sabat ay isang sagisag, kaya huwag natin tatanggihan ang sagisag, lalo nang huwag nating tanggihan ang sinasagisagan niyaon. No, sapagkat itong Sabat na ito ay tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. No, mababasa natin yan dito sa aklat ni Ezekiel. Sa talata ho ng 20, talatang 12, ganito ang sinasabi. Sabi, no? 20, 12 ng Ezekiel. Ganito ang sinasabi. Okay. Bukod dito, ibibigay ko sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at sa kanila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So ito ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan, ang Panginoon ng Sabat. Itong Sabat na ito ay marka ng Diyos, tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. No? So, nauunawaan po natin ngayon kung gaano kahalaga ang Sabat. Bakit ibinigay ng Diyos yung Sabat na ito? At kanino ibinigay? Naintindihan natin na yung Sabat ibinigay ng Diyos para ang tao ay makapagpahinga. No? Ayan. So, at ang pinagbigyan nito ay hindi lang mga Hudyo. No? Hindi lang mga Hudyo ang nito, kundi maging tayo ng mga Kristiyano. No? So, ibinigay ng Diyos sa Sabat na ito bilang tanda rin sa kanila upang mabalikan natin para maalala natin na sa 6 na araw, kailangan ng tao ng pagpapahinga kasi hindi naman tayo mga robot. Kailangan ng tao ng kapahingahan mula sa kanyang mga gawa. Dahil kung hindi tayo magpapahinga, ang buhay natin lalong iikli, gaya ng sinabi ni Brother Jessica kanina, lalong iikli ang ating buhay kapag hindi tayo nangili ng Sabat. No, maliwanag ho yan, kapag hindi tayo nangili ng Sabat, ay iikli ang ating buhay sapagkat trabaho lamang tayo ng trabaho at pagkatapos ngayon ay pagkatapos yun ay magkakasakit tayo dahil sa pagod, dahil sa puyat, dahil sa stress sa trabaho. Kaya ibinigay ng ating Panginoon ang Sabat. At ang Sabat na ito, nagpapaalala sa Panginoon na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Meaning, ito'y pagsamba sa Diyos. No? Yung salitang Panginoon kasi, ito, sa malalim na salita, ito ay pagsamba. Kaya sabi sa Isaiah chapter 66, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, sila isasamba sa harapan ng Panginoon. No? Okay, so yung pagbibigay naman nalalang ng kapahingahan pagkatapos na 6 kapatid, na siya nagpahinga naman ay kapitong araw at tinatawag Sabat para sa lahat ng nilalang. So yung ika-4 na utos ay hindi nagbabagong kautusan ng Diyos. No? At itong pangingilin sa ikapitong araw bilang pahinga at pagsamba at misyon na katugma ng turo at gawa ng ating Panginoong Hesus Kristo na Panginoon din naman ng Sabat. So yung araw ng Sabat, mga kapatid, ay araw ng nakalulugod at nakalulugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos, no, sa bawat isa. Ito ay simbolo ng ating kaligtasan kay Kristo at tanda ng ating pagpapakabanal. No, tanda niya rin ito sa kanyang tunay na bayan. No?
At isang alaala ito sa katapatan, sinabi ni Brother Jezreel kanina, at ito ipatikim sa walang hanggang kinabukasan at kaharian ng Diyos. Nasabi niya kanina na ang Sabat ay mananatili hanggang sa kalangitan. Ano? So ang Sabat ay walang katapusan, tanda ng Diyos. No, walang katapusan, hindi siya magtatapos. No, hindi siya masisira, no, sa kanyang bayan, no? At itong pangingil na sa ito, no ay ito pangingil na Sabat ito ay binigay ng ating Panginoon, no, upang ang tao makapagpakinggan sa kanyang panggawa. So, sapagkat upang mapangalagaan ang kanyang pangangatawan at kalusugan habang siya naglilingkod sa ating Panginoon. At muli, pinapaalala natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, no? Babasahin natin pong muli yung ating binabasa kanina. Patungkol doon sa sumusunod sa utos patungkol sa Sabat. Ang sabi ng ating Panginoon, ito pang huli na ito, no? Ito, sabi ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa Exodo, sa 15:26, at kanya sinabi, kung inyong titingin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at gagawin ang matuwid na kanyang mga utos, sabi diyan, at iyong titingin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng ginawa ko sa mga taga-Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay may karamdaman, no, gayon din sa karamdamang spiritual, nandiyan ang Sabat. At yung halimbawa ng ating Panginoong Kristo ay siyang dapat nating tularan, Colossus 3:10, sapagkat yung ating imahe ay dapat makatulad sa lumalang sa iyo, sa lumalang sa atin, no? So, yun sana ang maintindihan natin at nawa yung ating naging discussion ngayon ito ay maging pagpapala at biyaya sa ating lahat, no? So, sa ating pagbawakas, hilingan natin ang Brother John Ray ng huling panalangin. Okay. Pwede lang po ba magbisaya ako? Pwede bro. Sige po, ampo ta at ko atong mga ulo. O Dios, nga labing gamhanan manikaw sa trono sa mga langit, dalaygon ka amahan niini nga kabihion sa maong tulumanon o niini nga programa. Nasayad ka ikaw Dios sa mga programa nga ginahimo niini nga grupo. Hinawat ikaw Dios sa gihapon magapanalangin sa tanan nga mga nagapaminaw niini nga ang imong pulong Dios mahimo nilang mahipatik sa tagsa nila kamangkasing-kasing ug gunahuna ni kini magagiya kanila sa pagpangita sa katukuran. Tabangi ang imong pulong o Dios nga mamahimong may danas tagsa ka mga nagapaminaw nga kini moturok aron singon nini mamahimong mabungahon ang ila nga pagpangita sa kamatuoran. Salamat o Dios sa kalampusan niini nga programa ug amo itugyan ang tananda kanimo tugod lamang sa ngalan ni Jesus nga mambugtong sa nang luwas. Amen. Amen. Brother Nudinmar. Lubat na gid ang cellphone. Napalong na siya. Salamat ng gabida, Brad Israel. Oh. Nakuan di sani kuan ako kay sani ga volunteer ko mi diri sa ato ang kabahan para magamit na karong Sabado. Ato lang to pangandaman ang topic ni Brother Dinmar. Oh, sige. Sa Lunes po.
exit na ko, mag-exit na ta kay lubat na ko. Sige. Ngayong gabi sa tanan. O na, nabalik na. Okay, muli po ang inyong kapatid, Brother Denmar Santiago. Ayan, nawala po sa ere. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapaalam sa inyo at in behalf of my team, ito sa Straightforward, muli po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Straightforward ngayong darating na linggo. No? Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at kayo ay matulog na mahimbing at maraming salamat po sa inyong panonood.